Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Araw ngayon ng Webes, February 22, 2024. Sa ngalan ho ni Miss Judith Estrada Larino, ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At sa ngalan naman po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Arangkada Balita. Dakuan na natin ang ating mga headlines sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Pagdinig ng Kamara sa charter change, aarangkada na sa susunod na linggo. Arangkada Balita. 10 hanggang 15 pesos na pagsadsad ng farm gate price ng sibuyas, pinangangambahan. Arangkada Balita. 15 katao patay sa nahulog na truck sa bangin sa Negros Oriental. Arangkada Balita. At para sa balita sa ibayong dagat, 2 katao patay matapos gumuho ang isang tulay sa Netherlands. Arangkada Balita. Ang balitang pampalakasan na si EJ Obiena abay nakasungkit ng gintong medalya sa Croatia. Arangkada Balita. At para sa balitang showbiz, pokwang masayang aalis na ng bansa ang ex-partner sa susunod na buwan. Arangkada Balita. At sa ating viral news, ang paging show sa klase ng isang guro, hinangaan ng mga netizen. Arangkada Balita. At tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita at sa paghahatid ng impormasyon. At dahil dyan, umpisahan na natin ang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Pinangangambahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sumadsad pa sa 10 piso hanggang 15 pesos ang farm gate price ng pulang sibuyas. Ito'y matapos mapaulat na maraming ibinebentang murang smuggled na sibuyas sa mga online platform. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo Son, naglalaro na lamang sa 26 pesos hanggang 28 pesos kada kilo ang farm gate price ng pulang sibuyas, habang 23 pesos hanggang 25 pesos naman ang kada kilo ng farm gate price sa puting sibuyas. Batay naman sa price monitoring ng Department of Agriculture na ibebenta na lamang sa mga pamilihan ang pulang sibuyas sa halagang 90 pesos kada kilo at 60 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Dahil dito ay hinimok ni Chairman So ang pamahalaan na mahigpit na bantayan ang pagpasok ng mga smuggled na sibuyas sa bansa. Arangkada Balita. Tumaas naman ang presyo ng 14 na agricultural products ngayong buwan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, kabilang sa mga nagtaas na presyo ang bigas, kamatis, kalamansi, sitaw at iba pang gulay. Nasa 56 pesos at 21 centavos kada kilo ang presyo ng well-milled rice, habang 55 pesos at 42 centavos naman ang kada kilo nito noong Enero. Nasa 102
102 pesos at 25 centavos naman ang presyo ng kada kilo ng kamatis kaysa sa 78 pesos at 25 centavos na kada kilo nito noong nakaraang buwan. Paliwanag ng Department of Agriculture, ito'y dahil sa panahon at bagamat may El Nino, naaapektuhan ito ng mga pag-ulan sa mga lugar sa Southern Tagalog at pagbabawas ng pagtatanim ng kamatis. Dagdag pa ng DA, inaasahan din na bababa ang presyo ng bigas dahil sa pagbaba nito sa pandaigdigang merkado. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin ang balitang yan, inaasahan ng mga mais vendor na magiging matatag ang presyo ng mais. Sa kabila ito ng inaasahang hagupit ng El Nino phenomenon, maging ang pag-atake ng mga pesteng harabas sa ilang taniman. Ayon sa mga nagtitinda, naglalaro na lamang sa 60 pesos hanggang 70 pesos ang kada kilo ng mais. Depende pa ito sa laki. Habang ang puting mais naman ay nasa 90 pesos ang presyuhan sa kada kilo. Sa ngayon ay sapat pa ang supply ng mais at marami pang mapagkukuhanan. Ngunit hindi ito isinasantabi ang posibilidad na tumaas ang produkto sa susunod na buwan. Arangkada Balita! Kinumpirma naman ng isang grupo ng magsasaka ang patuloy na pagpapapasok ng smuggled na sibuyas sa Mindanao. Ayon kay Valiant Cooperative Manager Lucy Sanya, mula sa Holland, ang malalaking sibuyas na ibinebenta sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito aniyang dahilan kaya nalulugi ang mga magsasaka ng sibuyas na nangungutang pa sa mga bangko para lamang makapagtanim ng nasabing produkto. Nabatid na nasa 26 pesos hanggang 27 pesos na lamang ang farm gate price ng lokal na sibuyas at maaari lamang itong ibenta ng mga magsasaka sa halagang 30 pesos kung ito ay may magandang kalidad at maaari pang itago sa cold storage. Una nang sinabi ni Sinag Executive Director Jason Kainglet na talamak ang murang bentahan ng mga smuggled na sibuyas sa social media. Arangkada Balita! Sa iba nating mga balita, nakatakdang isagawa sa Pebrero 26 ang deliberasyon ng House of Representatives sa resolution of both houses number 6 o number 7 o ang RBH 7 na nagsusulong ng pag-amyenda sa economic provision sa saligang batas. Ayon kay House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo, iniurong ang pagdinig upang makadalo ang mga inimbitahang resource person. At samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Manix Dalipe na ang House Committee of the Whole ay magsasagawa ng 3 pagdinig kada linggo sa araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Bagamat mamadaliin ang proseso ay hindi naman makokompromiso ang resulta ng deliberasyon. Arangkada Balita! Hindi sinusuportahan ng ilang senador ang resolution of both houses number 7 na inihain ng Kamara na nag-aamyenda sa 3 economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, hindi niya sinusuportahan ng RBH 7 ng Kamara dahil nakasaad na kailangang magbatuhan jointly ang 2 kapulungan ng Kongreso. Kailangan aniyang hiwalay ang botohan ng Senado at Kamara dahil wala ring saysay ang diwa ng bicameralism kung hindi ipapatupad ang voting separately. Binigyang din pa ng Senador na kailangang sumunod ng Kamara sa direktibang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan muli nitong ibinigay sa Senado ang tiwala na manguna sa pag-amyenda ng saligang batas. Arangkada Balita! Samantala, tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na determinado ang Senado na makabuo ng pinakamahusay na amendment sa ilang economic provisions ng saligang batas. Ginawa ni Senator Zubiri ang pahayag matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat manguna ang Senado sa pagsusulong ng economic charter change. Ayon kay Senator Zubiri, maayos na isinasagawa ng Senado ang pagrepaso sa economic chacha. Samantala, iginiit naman ni Senator J.V. Ejercito na wala sanang naging bangayan ang Senado at Kamara kung nasunod ang napag-usapan sa palasyo
na ang Senado na ang mangunguna sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. Dagdag pa ng Senador na hindi tumalima ang Kamara sa napagkasunduan. Sa halip ay isinulong pa ang People's Initiative. Arangkada Balita! Samantala, 15 kataong patay habang 2 sugatan matapos mahulog ang isang truck sa bangin sa sitio Tubod, Mabinay, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, nangyari ang aksidente dakong 1:46 ng hapon kahapon sa nabanggit na lugar. Batay sa investigasyon, patungong Mabinay ang truck nang mawala ng kontrol ang driver pagsapit sa pakurbang bahagi ng kalsada at mahulog sa bangina. Ayon kay Mabinay Police Chief Major Nelson Lamoco, ang mga biktima ay mga negosyante ng hayop. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pa nating mga balita, ito unahin ko lamang to dahil patay ang isang construction worker matapos masabugan ng asidilena sa Quiapo, Manila. Batay ho sa inisyal na ulat ng mga otoridad, naganap ang pagsabog bandang 10:00 ng umaga kahapon. Isang foreman ng kontraktor ng Department of Public Works and Highways ang biktima. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog. Arangkada Balita! Samantala, 17 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Panukalang pagpapalawig sa validity period ng professional identification cards lusot na sa Kamara. Ang detalye hatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Aprobado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 9764 na layong palawigin sa 5 taon ang kasalukuyang 3 taong validity period ng Professional Identification Cards o PIC sa ilalim ng Professional Regulation Commission o PRC. Isinusulong ng panukala na mabawasan ang renewal transactions kada taon at maibsan din ang pressure sa appointment system. Gayon din ang matugunan ang mga problema at mapalakas ang sistema ng PRC. Matatanda ang una ng sinabi ni House Committee on Civil Service and Professional Regulation Chair Christine Alexi Tutor na nasa milyong-milyong profesional na nakarehistro at nag-renew sa PRC ang makikinabang sa naturang panukala oras na maisabatas. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas TWIZ. Nagbabalita ng tama, naggilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 11 Tina Nolasco. Samantala, ang Mauti Group dapat daw na mapanagot sa pagkasawi ng 6 na sundalo. Ibabalita ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi sapat ang pagluluksa lang para sa mga nasawi nating bayani. Ito inihag ni Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada sa harap ng pagkasawi ng 6 na sundalo sa operasyon laban sa teroristang grupo na Maute sa Munay, Lanao del Norte. Iginiit ni Senator Estrada na kailangan ng aksyon para mapanagot ang Dawla Islamia Maute Group sa mga karumal-dumal na krimen na ginagawa nila. Nakiramay si Estrada sa pamilya ng 6 na sundalong nasawi sa naturang operasyon. Iginiit ng senador na dapat kilalanin at pasalamatan ang sakripisyo na ipinamalas ng mga sundalong ito sa paggampan ng kanilang tungkulin sa bayan. Matatanda ang naturang grupo rin ang nasa likod ng pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City noong December 2023. Kasabay nito itiniyak na Estrada ang kanyang suporta sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtugi sa mga miyembro ng Maute Group at sa pagpapanagot sa mga ito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, bagong operator ng NAIA babantayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng performance indicators.
Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Sa kontratang pinasok ng gobyerno sa bagong operator ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport ay may mga kasamang performance indicators. Sa bagong Pilipinas ngayon, isiniwalat ni DOTR Yusek Timothy Jan Batan na kabilang daw dito ang limitadong oras na dapat maghintay ang mga pasahero sa check-in counter, security check at immigration counter. Kailangan ding may sapat na bilang ng upuan, available na passenger bridges, escalators at elevators. Sinasabi na kapaloob din sa kontrata na dapat laging operational ang baggage carousel at may tinakdang oras kung kailan dapat lumabas sa conveyor belt ang una at huling bahagi ng bagahe. Ayon pa kay Batan, lahat ng ito ay mga kasunduang dapat sundin ng operator ng NAIA upang masiguro ang dekalidad ng serbisyo para sa mga pasahero. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Salamat, Patrol 13, Gilbert Perdez. Samantala, dako naman natin ang ulat sa ating Metro Patrol. Ang Palengkeng Report dyan sa Sangandaan sa Caloocan Market. Ating alamin ang sitwasyon. Ihatid yan ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning, Mama Beth. Good morning. Good morning, Miss Jerry. Good morning, Miss Payande. Medyo tumaas ang bigas dito sa parte ng Caloocan dahil ang pinakamababa nilang bigas ay 52 pesos. Sinundan ng 53, 54, 55. At yung 56 na yung kanilang well-milled rice na dating 52. May 58, may 60, may maalsa naman na 62, 61, 65, at ang pinakamahal na dinorado na 70 pesos na bigas. Ayan, sa ating screen, makikita mo, Jelly at saka Miss Mayan, ang halaga ng mga bigas. Yung dating 52 na well-milled ay 56 kanina dito sa parte ng Caloocan. Tungo naman tayo sa bahagi ng magugulay. Ang repolyo, mababa pa rin, dahil ito ay nananatili pa rin sa 60 pesos, may 50 pesos pa rin, na may medyo maliliit ang laki. Sayote, 60, talong 80, patatas, 120 pesos. Ang bell pepper, bumaba na, 140, ang bawang, 120, 110 naman ang sibuyas. Tumaas naman ang presyo ng kamatis, from 100 to 120 pesos. Ang siling verde ay 70, ang carrots, 110, 130 pesos naman ang ampalaya, at ang siling labuyo from 250, may makukuha ka ng 200, medyo maliliit nga lang. Kung gusto mo na malaking siling labuyo, 250 yan. Sa isdaan naman, Hindi na makakagisa. Yung mga nanay natin, partikular, yung mga nagkakarinderya, Mama Beth, dahil tumaas na yung presyo ng kamatis. Tumaas na yung kamatis. 20 pesos ang tinaas eh. Pero sa bigas, Mama Beth, tumaas ang presyo dyan sa Caloocan o mababa? Tumaas. Kasi dati may 51, 50 pa sila. Kanina, 52 yung pinakamura. At yung well-milled na dati 52, 53 ay 56 pesos. Pero malambot. Malayo pala sa presyo ng ibang sa mga lungsod dahil sa iba naman, Mama Beth, mababa ang presyo ng bigas kumpara naman diyan sa sana bumaba na. Pero ang problema kasi diyan, ang problema, Mama Beth, actually hindi dapat tataas ang presyo ng bigas kundi rin dahil sa mga sa mga supplier at traders na nagdadagdag din ng singil sa kanilang mga paninda sa mga ibinebentang sako-sakong bigas. Mataas din kasi hango nila, i-deliver pa, may kargador pa, at tapos pamasahe pa, transportation. Gasolina, tama. Ayun, gasolina. So, yun, yung kamatis nga, tumaas na nga. Pati yung siling labuyo, 250, 200. Maliliit pa yan. Pero magandang balita sa isdaan kasi ang galunggong, dati 300 yan, nag-250, 200. Kanina may 160 pa per kilo, maliliit. Yung 200, kainaman na, malalaki na, maganda na ipirito. May 160 pa, maksiw, naggalunggong. So sa galunggong, panalo na. Sa bangus, 200, may 220, may 240, depende sa laki. Ayan. Ang tulingan, 240. Ang sapsap, 350. Ang tilapia, nananatiling 140 to 150. Galing Batangas, tumatalon-talon pa, pwede mo pa ipagawa. Ang hipon naman, 380 hanggang 400. Depende din sa laki.
Yung ulo naman ng tuna na ginagawa natin sinigang sa miso, 100 lang per kilo. Kalahati 50, pwede mo lang sa babang. Yung tahong, 100 pesos per kilo. At ito namang pusit ay 360 per kilo. Ito yung Tagalog na pusit na ina-adobo natin. Sa baboy, ang laman, Ma'am Jelly, Ma'am May, ay 340. Iba presyo ng liempo. Dahil 360 ang liempo per kilo. At ang buto-buto naman, 290 for 300. Ang baka, 460 pesos. At ang buto-buto ng baka ay 420. Ngayon, sa itlog naman, masarap mag-leche plan, masarap ang sarsyado. Dahil ang jumbo, babalik ako dahil yung manok, hindi ko nasabi, 200 pesos ang kilo ng manok. Ang mahal na. Tumaas, dating 190, tumaas ng 10 piso. Kaninang madaling araw, maging kahapon. Ba't ganon? Ang mahal. Tumaas ang manok ng 10 piso. Pero yung paa, 130, pwede mo nang iadobo. Ayan, yung itlog, mura. Yung kay sanak. Ayan, yung jumbo, pinakamalaki na dating 10 na piso na lang ang isa. Meron din mga maganda kong host dyan. 3.20. Wala, ayan, 7 pag isa-isa. Pag isa-isa, 7. Meron ding 6 na piso. Pwede na magtrito ng itlog araw-araw. Meron ding itlog na pula, lagyan mo lang ng kamatis kahit medyo mahal, ulam na yan. Itlog na pula, 14. Ayan, sa magle-leche plan at saka kailangan pantimpla sa inyong mga hot drinks. Ang sugar ay, ang white sugar o puti, 1 kilo bumaba na. 78 pesos per kilo ang white sugar. Ang segunda ay 72 pesos. Ang pula naman ay 70. Pero ang mahal na asukal ay yung negro. Na tinatawag natin negro, yung 90 pesos na, ayan, asukal. Ang gaganda. Gusto timbang yan. May timbangan bahay sa Kandaan, sa Caloocan, sa second floor. Pinapanik ko lagi yan eh. May timbangan bayan dyan. Ayan. Yan muna ang palengke report. Mama Bet. Meron ba tayo, magkano ang presyo ng meron ba tayo dyang flatfish? Yung mga isda na yung flatfish? Yung flatfish ba na nabibili, yung kagaya ng mga pampano. Magkano kaya ang pampano? 400 ang pampano. Agoy, kamahal pala yan. Ay, sure. Doon na lang tayo sa galunggong na. Galunggong na lang tayo. Sa GG na lang tayo. Mas mura pa pala, no? Oo, mas mura. At least bumaba na ang galunggong. Oo, bumaba na, in fairness. 300 dyan at 250. May 200 na, may 160 pa, yung maliliit nga lang. Sa mga hipon, Mama Bet, magkano ang presyo? Ang hipon, 380 to 400 to 420, depende sa laki. Oo. Ang mga pusit, Yan, yung pusit, sabi ko nga kanina, 360 to 380 per kilo. Okay. Pusit kalawang, pusit Tagalog, masarap adobohin. Pag ginagawa yung bango, so pwede magpagawa ng isda libre. Okay. Okay, maraming salamat, Mama Bet. Okay. Ako pa rin ang palengke report ng ang palengke queen ng DWIC Elite 23. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre mamahal pa sa loob. Nagbabalita pa rin tayo ng tama, di ba? Yes. Ayan, partner, kompletos recados na tayo mula sa ating palengke queen mula dyan sa Caloocan Market, si Mama Beth Samson. Sa oras na alas 5:32, nagbabalik ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Drew Nasino at Miss Judith Estrada Larino. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At ako naman po, si Mayan Day Palma. Arangkada Balita! At nasa linya na ho ang Pag-asa Weather Specialist, si Sir Benny Estareha. Sir Benny, maganda umaga. Good morning po, Ma'am Jelly and Marian, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, wala tayong minomonitor na anumang weather disturbance at patuloy pa rin ang mainit na easterlies. Nakaka-apekto pa rin ito sa bansa. At itong easterlies din yung nagdadala ng mga pag-ulan ngayong araw po sa Caraga and Davao region. Yung mga pag-ulan doon, posible pa rin magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, mga light to moderate rains. Ilang lugar dito sa may Mindanao and Visayas as well as Southern Luzon, may mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na mamayang hapon at gabi. Habang ang rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, fair weather conditions. So, ibig sabihin po, mababa ang tsansa ng ulan, mas marami pagkakataon na magiging maaraw naman, at yun nga lang po magiging mainit naman pagsapit ng tanghali. Temperature sa Metro Manila between 22 to 32 degrees Celsius, Baguio 14 to 26 degrees, Tagaytay 20 to 30 degrees, Metro Cebu 25 to 31 degrees Celsius, at Metro Davao 25 to 33 degrees. Wala rin tayong nakataas na gale warning or yung mga sea travel suspensions po, so papayagang pumalaot ang ating mga kababayan na nangingisda.
Yan muna, latest. Sir Benny? Yes po. Sa Davao at Caraga region, ano po ang umiiral sa mga lalawigan na ito dahil patuloy pa rin na nakakaranas ng pag-ulan? Ano to, easterlies o trough ng LPA? For today and tomorrow po, easterlies yung iaasahan nila na epekto or cause po ng ulan. Sir Benny, hanggang kailan po ba mararanasan yung tagtuyot sa ilang bahagi ng ating bansa ngayon since meron yung banta ng El Nino? Yung assessment po ng climate monitoring po natin, it's possible na maranasan yung epekto ng tagtuyot hanggang sa Mayo po. At malaking bahagi nga ng bansa, hindi lang itong, sa ngayon kasi Luzon ang pinakamaraming may dry spell and dry conditions and drought. And then, posible magkaroon na rin ng epekto po ng tagtuyot itong Visayas and Mindanao sa mga susunod na buwan. Pero sa Mindanao, hanggang kailan mararanasan itong mga pag-ulan? Yung sa Mindanao naman po ay hanggang bukas, meron pa rin naman. And yung concentration ng ulan over the weekend hanggang early next week ay ito naman Bicol Region at saka Eastern Visayas. Okay, maraming salamat Sir Benison Estareja ng Pag-asa Weather Bureau. Sa oras na 5:35, dako muna natin ang ulat sa mga lalawigan. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Calabarzon. Ihahatid naman ni Mr. Arman Cambe. Sir Arman, magandang umaga. Isang 18 anyos na dalaga at di mo ni buntis ng 2 buwan ang himalang nakaligtas ng pagsasaksakin ng mahigit sa 50 beses sa barangay Maahas, Los Baños, Laguna, Martes ng gabi. Kinilala ni Pulis Major Jolimer Solitario, Los Baños Police Chief, ang biktima na si Jessa Escano, residente ng barangay San Antonio na nasabing lugar. Nakilala naman ng suspect na si Joel De Leon, 21 anyos na napagalaman na nobyo ng nasabing biktima. Base sa investigasyon, nag-away di umano ang biktima at suspect dahil sa matinding selos ni De Leon sa dalaga. Umalis si Escano at naglakad sa madilim na bahagi ng nasabing barangay na sinundaman ng suspect. Pagsapit sa isang madilim na lugar ng barangay San Antonio, hinila umano ni De Leon ng dalaga at saka ito pinagsasaksak. Mabilis na nakatumakas ang suspect samantalang nasa pagamutan naman ang biktima sa ngayon. Ayon kay Major Solitario, maharap sa kasong frustrated homicide ang tinutugis ngayon na si De Leon. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todong lakas. JWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mahigit 50 kongresista sa Mindanao ang lumagda ng manifesto na tumututol sa panukalang ihiwalay ang nabanggit na pulo sa Pilipinas. Nasa 53 sa 60 mambabatas mula sa Mindanao at iba pa ang pumirma rito na may titulong Unified Manifesto of Mindanao Congressmen for National Integrity and Development. Ayon kay Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimaporo, pagsuporta rin ito sa pambansang integridad, pag-unlad ng bansa at pakikiisa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanawagan din si Congressman Dimaporo sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan na manindigan laban sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Arangkada Balita! Samantala, balikan natin ang ulat sa ating Ronda Probinsya. Alamin natin ang sitwasyon naman dyan sa Central Luzon. Ihahatid ni Johnny Gole. Johnny? Yes, good morning. Mahigpit na iparatutupad ngayon itong DPWH Tarlac First District Engineering Office, itong 5 tons limit dito sa San Clemente Bridge sa kabaan ng Romulo Highway dito sa nasabing bayan sa Tarlac. Ang advisory ay dahil sa nakitaan ng sira itong slab deck sa portion nitong nasabing tulay. Ayon dito kay Engineer Niel Parala, ang district engineer ng nasabing lugar, puspusan ngayon ang kanilang rehabilitation works sa bahagi ito ng tulay. Anya, kaya nila nilimitahan muna na madaanan lamang ng cargo trucks o delivery trucks na may timbang na mahigit sa 5 tinulada ang tulay dahil sa gagawin nga nilang pagkukumpunin nito. Kasabay nito, nakipag-ugnayan na rin sila sa lokal na pamahalaan, barangay at pulisya upang magmantina ng trapiko sa lugar. Naglagay na rin sila ng mga advisory announcement, signages at alternate route sa mga motoristang patungong Western at Central of Pangasinan
at maging patungo sa Northern Luzon areas at vice versa. Ayon dito kay Engineer Parala, gagawin nilang 24 oras ang pagkukumpuni sa nasabing major bridge sa ilalim ng supervision nitong si Engineer Rodel S. Regala, ang roadside maintenance head ng nasabing District Engineering Office. Nauna rito humingi na ng paumanhin ito si Parala sa mga apektadong cargo at delivery truck sa rehab works. Ito anya ay para na rin sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan at mga motorista. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:40 ng umaga, dakuan muna natin ang iba pang detalye ng balita. Nagtatago na si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa tangkang pagpatay sa kanya. Ayon kay Kibuloy, inakusahan nito ang Amerika na nais siyang i-eliminate sa pamamagitan ng rendisyon. Nakarating anya sa kanya ang mga ulat na sinasabing kasabwat ng pamahalaan ng Pilipinas ang US sa pagtugis sa kanya. Dagdag pa ng religious leader na kumikilos na ang mga ahensya ng Amerika gaya ng Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation upang magsagawa ng rendisyon laban sa kanya sa halip na extradition. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ano mang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. Yan ang tinig ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Arangkada Balita! Samantala, balikan natin ang ulat sa ating Ronda Probinsya. Ang street-level individual timbog sa buy-bust operation ng mga otoridad. Detalyeng hatid ni Ronald Idol Domingo dyan sa Ilocos Norte. Ronald, naimbag na bigat. Naimbag na bigat, isang dating OFW na nakalista bilang street level individual o LSI ang timbog sa operasyon ng pinagsamang operatiba ng Cagayan Provincial Drug Enforcement Unit, Police Intelligence Unit, Regional Drug Enforcement Unit 2 at 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at Tuguegarao Component Police Station. Ang naturang LSI ikinilala bilang si alias Daniel, 41 years old, may asawa, dating overseas Filipino workers at residente ng nasabing lungsod. Ayon sa report, inaresto ang suspect matapos magbenta ng isang pirasong plastic sachet sa isa sa mga operatiba na nagpanggap na pusher buyer at nakumpiska muli rito ang siyam na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinahinalang shabu, isang unit ng weighing scale, 3 pirasong tutor, 4 na pirasong lighter, isang unit ng Blue Oppo cellphone, isang pirasong tunay at 2 peke na 1,000 piso. At ang Filipina passport, 2 pirasong rolled aluminum foil, 5 pirasong crumpled aluminum foil at 1 pakete ng transparent plastic. Ang mga nakumpiskang illegal na droga ay nasa pahigit o kulang 2 gramo na may standard drug price nito na 13,600 pesos. Sa ngayon, ang suspect ay nasa pansamantalang kustodya ng custodial facility ng Tuguegarao Component City Police Station at inihanda na ng nasabing himpilan ang mga kinakailangang dokumento para pagsampa ng kaso sa pamagitan ng inquest proceeding laban sa suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mariing itinanggi ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga alegasyon ng panggagahasa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ.
Gate ni Pastor Kibuloy, pinag-aagawan siya ng mga babae matapos siyang payamanin ng Diyos dahil akala nila wala siyang karelasyon. Binigyang diin pa ng KOJC founder na binabaliktad siya ng mga nang-aakusa sa kanya. Inihalin tulad ito ni Pastor Kibuloy sa Potiphar's wife syndrome o may kaugnayan sa kwento sa Biblia ukol sa asawa ni Potiphar na nag-akusa kay Propetang Joseph ng tangkang panggagahasa bilang ganti sa hindi nito pagpatol sa panunukso. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Yan po ang tinig ni Pastor Apollo Kibuloy, ang nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ. Arangkada Balita! Huwag pong pabiktim. Ito ang naging sagot ni Senator Risa Hontiveros sa mga naging maanghang na hamon ni Apollo Kibuloy sa kanyang voice message. Kasunod ito ng subpina ng Senado na hiwalay pa sa Kamara para padaluhin sa pagdinig. Ayon kay Senator Hontiveros, ang hinihingi lang ng kampo ni Kibuloy ay humarap ito sa legal na proseso. Kabilang na anya rito ang Senate hearing hinggil sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Iginit pa ng Senador na hindi dapat padaanin sa lengguwahe ng patayan kahit na ito ay nakasanayan ni Kibuloy. Sa oras na alas 5:50, nagbabalik ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Miss Judith Estrada Larino at Mr. Drew Nasino. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At ako po si Mayan Day Palma. Arangkada Balita! Sa iba pa nating mga balita, tinaasan lang ng kilay ni Senator Risa Hontiveros ang pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na pinag-aagawan siya ng mga kababaihan. Ayon sa Senador, batay sa testimonya ng mga kababaihang victim survivors, ay dumaan sila sa sapilitang sexual relations. Ipinaliwanag ni Senator Hontiveros na ikinukonsidera itong panggagahasa dahil walang consent ng mga biktima at inobliga silang makipagtalik kay Kibuloy. Dahil dito ay hindi kumbinsido ang Senador sa pahayag ni Kibuloy na pinag-aagawan siya ng mga kababaihan at ang pagsisinungaling nito sa reklamong panggagahasa sa ilang mga kababaihan. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman ng Estados Unidos na mapapanagot sa batas si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, kaugnay pa rin sa patong-patong ng mga kasong kinakaharap nito sa Amerika. Ayon sa Embahada ng Estados Unidos, naniniwala silang haharapin ni Kibuloy ang hustisya para sa mga karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan niya. Ito'y sa gitna ng mahigit isang dekada ng pagkakasangkot ng naturang self-proclaimed Son of God sa mga kasong may kaugnayan sa serious human rights abuses, kabilang na ang pattern ng systemic at pervasive rape sa mga batang babae na may edad na 11 taong gulang. Matatanda ang kabilang si Kibuloy sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation dahilan ng patuloy na pagtugis sa kanya ng otoridad hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa Estados Unidos. Sa ngayon nahaharap si Pastor Kibuloy sa 43 magkakaibang kaso sa US na kinabibilangan naman ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Arangkada Balita! Samantala, mariing itinanggi ng Federal Bureau of Investigation na naglaan sila ng $2 milyong bilang pabuya para sa pagpaparesto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay FBI Public Affairs Specialist Laura Emilier, ay wala silang alam na mayroong pabuya para kay Kibuloy at dalawa niyang kasamahan na sina Teresita Dandan at Helen Panilag
na kasalukuyang wanted sa Estados Unidos dahil sa ilang kaso. Magugunita na inireschedule ang pagdinig ng Los Angeles Court sa mga kaso ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking ng mga bata, conspiracy at bulk cash smuggling laban kay Kibuloy at sa mga kasabwat nito. Arangkada Balita! Nagsimula ng magsibalika ng ilang miyembro ng kontrobersyal na grupong SBSI o Socorro Bayanihan Services Incorporated sa bayan ng Socorro. Ito'y matapos abandonahin ng mga nasabing residente ang kani-kanilang tahanan noong taong 2019 upang sundan sa sitio Kapihan ang dating leader ng SBSI na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Ayon kay Jomar Cordita, kagawad sa Barangay Sudlon, nagsimulang magbabaan sa sitio Kapihan ang ilang miyembro ng SBSI mula nang makulong si Senior Aguila. Gayunman, may ilan pa rin sa mga miyembro nito na gustuhin mang makaalis sa sitio ay wala naman nang mauuwian dahil naibenta na sa iba ang kanilang bahay. Nabatid na 400 pamilya ang bumaba na mula sa sitio Kapihan. Samantala, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Socorro na hindi napapabayaan ang mga residenteng nananatili sa bundok sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Arangkada Balita! Samantala, ikinukonsidera bilang mahalagang usapin sa Kamara ang panawagang aumento sa sahod ng mga empleyado. At sa pribadong sektor huyan na ayon kay Marikina Representative Estela Kimbo, pag-aaralang maigi ng Kamara ang epekto ng taas sahod sa mga manggagawa at negosyo. Dagdag pa ni Congresswoman Kimbo, kung sa Metro Manila ay ipapatupad ang 100 pesos na aumento sa sahod na inaprubahan ng Senado, kulang ito habang magiging mabigat na pasanin sa mga maliliit na negosyo sa mga probinsya ang nabanggit na panukala. Iginit pa ng kongresista na marami dapat na ikonsidera sa oras na tumaas ang sahod, tulad na lamang ng posibilidad na pagtaas ng kontribusyon sa Social Security System at sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Kaya mahalaga na mapakinggan ang opinyon ng mga economic manager hinggil sa usapin. Arangkada Balita! Samantala, dakuan naman natin ang ating mga segments. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 2 katawang patay habang 2 iba pang sugatan matapos gumuho ang bahagi ng ginagawang tulay sa Netherlands. Ayon sa mga otoridad, nakasabit sa crane ang arko nang bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na kalabog. Nabatid na bumagsak pala ang arko at kasunod nito ang pagkahulog ng 2 construction worker. Samantala, tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Wagi ng gintong medalya ang Asian gold medalist at record holder na si EJ Obiana sa katatapos lamang na indoor event ng Memorial Joseph Gasparak sa Croatia. At nakapagtala si Obiana ng bagong record na 5.83 meters dahilan upang masungkit ang kanyang unang panalo ngayong 2024. Bukod sa medalya, mag-uuwi ang Filipino pole vaulter ng cash prize na nagkakalaga ng mahigit 70,000 piso. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Ibinunyag ng komedyanteng si Pokwang sa kanyang pakikipagsagutan sa mga bashers na matutuloy na sa wakas ang pag-alis sa Pilipinas ng American actor at ex-partner niyang si Lee O'Brien. Ito'y matapos ulanin ng comments ng nasaan na kaya si Pokwang, ang Instagram post ni Lee O'Brien kung saan binati nito ang anak na si Malia. Pabiro naman itong binuweltahan ng TikTok clock host na nagpa-file na siya ng panibagong kaso ng vowsy laban sa aktora. Aniya, masaya siyang lalayas na sa susunod na buwan ang ex-partner dahil kung hindi ay nakaabang na
si Tulfo at ang Vauci. Arangkada Balita! Samantala sa ating viral news, sa ating dakwan, ito umaniho ng papuri sa social media ang isang guro mula sa San Fernando, Pampanga na nagpa-game show sa kanyang klase. Ayon sa MAPI teacher na si Clinton Miguel, epektibo ang ganitong estilo ng pagtuturo, tama ho ito, upang matiyak na hindi makakatulog ang mga bata sa oras ng klase. Bukod dito ay mas nag-i-improve ang nakukuhang score ng mga estudyante sa kanilang exam dahil talaga namang tumatatak sa kanilang isip ang mga aralin. Tama naman talaga, partner, no? Minsan talaga kailangan mo ng pakulo para mas maengganyong mag-aral yung mga kabataan, ng mga bata. Partner, lalo na kapag exam. Oo. Yung aabutin ka ng hating gabi. Ay, naranasan ko yan. Nag-exam ako. Wala akong kinain, partner. Wala. Itlog din tayo. Minsan kasi mahirap mag-exam pag hindi ka kumain, lalo na pag maaga yung mo, tas late ka nang bumangon, Pero wala na tayong oras, partner. Abangan natin ang susunod na programa, ang Tandem with Guwapong John Ibanez at ang prinsesa to ng stasyon namin. Prinsesa ang ng ating ID. news director, si Miss Judith Estrada Larino. Muli ang Arangkada Balita sa ngalan ni Miss Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong likod, Jelly Mendez. At sa ngalan naman po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma.